Handa raw ang Senado na bigyan ng proteksyon si Senator Bato de la Rosa sakaling iparesto siya ng International Criminal Court kaugnay ng partisipasyon niya sa Duterte drug war. Si Attorney Harry Roque naman na nagpresentang mag-aabogado para kay Duterte sa ICC, hihingi raw ng asylum sa the Netherlands. May report si Tina Panganiban Perez. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Nanggagalaiti si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto raw siya ng International Criminal Court o ICC. Noong isang linggo pa, nagsabi si de la Rosa na humihingi siya ng proteksyon ng Senado. Sabi ngayon ni Senate President Chis Escudero, hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Noong kasuhan at isyuhan ng arrest warrant, sina dating Senadora Laila de Lima noong 2017 at dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla noong 2014, pare-pareho silang sumuko. Hindi naman daw nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw rin na hindi unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Ang paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinuna mismo ng abogado niya sa ICC Pre-Trial Chamber na si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Gustong ipasiyasat ni Senadora Amy Marcos. Anya, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte, lalo't kumilos dito ang Interpol at ICC. Dapat daw masagot ang usapin para pagtibayin ang ating jurisdiction at para linawin ng polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Handa naman daw makipagtulungan ng Malacanang sa investigasyon. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Okay. Ang isa naman sa magsisilbing legal counsel ni Duterte na si Attorney Harry Roque, hihingi raw ng asylum sa the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status. And number two, non-prosecution for illegal entry. Pinaaresto ng Kamara si Roque dahil sa di pagsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng kanyang nadagdagan umanong yaman sa gitna ng investigasyon ng House Quadcom sa mga illegal na pogo. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. Nagtatago nga siya pero doon komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Pagpapaliwanagin daw ng House Quadcom ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Git naman ni Roque, nakabinbin sa Korte Suprema ang petisyon niya para ideklarang unconstitutional ang Quadcom investigation. Sang-ayon naman ang Malacanang na dapat maibalik sa Pilipinas si Roque. Di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.